Usap ko kagabi, may tinawagan ako. Sabi niya, Abong, ngayong nakausap po kita at sigurado po, Abong, matutulog po ako ng may ngiti. Bakit naman? Sabi ko. Kasi po, Abong, ah, dahil po sa sinabi ninyo, sa kwento ninyo, may matutulungan na naman ako bukas. Nga na. At least po, kumpleto yung araw ko na alam ko, bukas may mission ako. Tinawagan ko po siya dahil may pakiusap po ako sa kanya. Isang parokyano na may COVID dahil hindi ako makapunta. Pwede bang manghiram sa'yo ng pera? Nga ako. Ano pong gagawin niyo, Among? Kasi yung isang parokyano natin na hindi ko mapuntahan dahil COVID patient, hindi ka makalapit, ikaw, pwede bang pakiabot sa mga nagbabantay, sa mga konsehal dyan, o kaya sa mga barangay tanod, kung pwedeng bigyan mo siya ng prutas, bigyan mo siya ng vitamin C, bigyan mo siya ng pagkain, nga ako kaya. Amo nga na, may ngilabot po. May ngilabot po, amo nga na. O hanggang sinabi mo ngayon, yung vitamin C, yung pamangan, manuan mo, yung prutas sa sabyan mo, o makabalot na. Nga na. Makabalot na po, habang totoo po nga na. At yun na po, kini binalot ko na. Sabi ko kaya, o pareho tayo isipan nga ako. Ita po nga manuan yung sinabi pong lagyo na dinamong, yapin mo rin po itang puntalan ko bukas. Nga na. Nga na po, sabi ko, lawen mo na pinaman. Balo mo nga ako, alam mo, kaya ka ganyan, kaya ikaw ay isang misyonaryo, kaya ikaw ay isang kahit ikaw ay isang nanay, kaya ka matulungin dahil dinanas mo din kung paano ang maghirap, kung paano ang nagkaroon ng sugat nung ikaw ay maliit pa. Dahil ngayon, may kaya ka, pero nakikita mo ang iba, walang kaya. Gusto mo din sila ay matulungan din, makahahon din sa kanilang kahirapan. Kasi po, Among, ikit ko po nga na, kabang atyo ko po kitang gulot ming bale, kaba pong may makasilip po makanyan, ikit ko po rita pong anak, mamulot lang pale, king kapalipalyan nga na. At may nga pagaga ko, may nagis ko. Lawen ko rin anak ko, matutudla pa, paka-aircon la. Gada, paka-aircon la pa. Yung oras sa ini, alas 9 na, matutudla pa. Pero rening anak kakakit ko, may nagis ko, uling makalunos la. Gada, at buri ko pong sopan. Sabi ko kaya, kasi ika, pati ika mo naman, may kipamalot pale, o may mulot pale kalupa ko niyang malati ko. Sabi ko, ana pong makanyang kanako, may miro. Kaya pala Among, ngeni, may tuling ka. Nga na. Huwag ako may tuling ko. Ala na akong pakialam kingaldo, basta miyaldawan ko. Masaya ako uling anti-COVID. At kadwa, uling mananaman ko king garden. Hanggang tuling ko. Kasi, sanay ko. Kanitang malati ko pa. Sanay kong mamulot pale, mamulot balatong, tatanam mais. Nga ko po. At nganapin, to cut the story short, magkita kung oras may pagkwento, Among, gawan ko po ing pagawayo. Dakal pong salamat, Among. Ano. Pati po po, sabi ko sa sarili ko, ako din ay may ngiti. Ngayong matutulog ako, Lord, at least nakasmile ako. May po? Sa Ebanghelyo, pinakita ni Jesus ang kanyang kamay, ang kanyang paa. Bakit? Dahil para maniwala ang kanyang dalawang alagad sa kanyang sugat. Ano po ba ang hinahanap talaga nila? Yung sugat ni Jesus, yung sugat sa kanyang kamay at paa, yun ang pinapakita talaga ni Jesus. Ang sugat ng crucifixion. Lahat po tayo ay may sugat. Opo? Ang sugat ni Jesus ay dala ng kanyang pagkapako sa krus. Ang sugat ng dalawang alagad o ng kanyang mga alagad ay meron din silang sugat. Ano yung sugat? Sa kanilang kalooban.
ang kanilang emosyon. No po? At dumating si Jesus para ipakita sa kanya ang kanyang kamay at paa para siya ay magdala ng grasya ng healing, pagpapagaling. No po? Ngayon pong third Sunday of Easter, yan ang binabahagi sa atin ng Panginoon. Ngayon pong pandemic, hanggang ngayon po, tayo po ay punong-puno ng sugat. Pag po ikaw ay na-COVID, hindi lang po ang baga mo, ang iyong baga, ang masusugatan, kundi pati na ang kalooban mo, stress, no po, takot, pagkaulila, lungkot, takot na baka mamamatay ka, takot na baka pandidirihan ka, takot na ma-discriminate ka, takot na mawalan ka ng pamilya, takot na baka uuwi ka, ayabo na lang. No po? At hindi lang yan, takot din, sugat din sa pamilya. Ang nararamdaman ng bawat miyembro ng pamilya, sila din ay parang na-COVID din. Sila po kasi ay naka-quarantine. Ngayon pong pandemic, lahat naman po tayo ay naka-quarantine, naka-home lockdown. Po? At para po sa atin yan, every Sunday, di po ba, no movement day. At tayo po ay malayong tumutupad dahil hindi lang po tayo takot mahuli, kundi dahil po gusto po nating iligtas ang ating sarili. Opo? Ngayon, sa panahon po ngayon pong pandemiko, marami pong mga pangarap na broken, shattered, destroyed, crushed. Marami po tayong mga pangarap na mga gustong gawin na hindi na natin kayang gawin pa. Lahat tayo ay alam pangarap at alam nating mga pangarap na na-hold, maaring nasira. Gusto mong makatapos ng pag-aaral, hindi ka makatapos-tapos, kulang sa pera. Namatay si tatay, namatay si nanay. Gusto mong tumanda na makita pa ang iyong mga pangarap, pero sana nga. Subalit, baka hindi mo na makikita dahil ang sakit na ito, walang pinipili. Bata, matanda, binata, dalaga, lahat po tayo ay kayang patayin ng COVID na ito. Ito lamang ang mga nangyayari ngayong COVID. Marami po tayong mga pangarap na, sabi ko, maaaring sabihin nating mga nasira. Maaaring sabihin nating dito ka muna, saka na muna. We are all dreamers. Tayo po ay may kanya-kanyang pangarap. And we all experience brokenness, shatteredness, crushed dreams. Pero yun po ay kalahati lamang ng ating buhay. Sapagkat sa kabila ng mga pangarap na nasira, pangarap na bumagsak, na ngayon ay parang alikabok, na hindi na natin mabuo, nandito po si Jesus. Si Jesus na muling nabuhay at inaalis ang takip ng libingan, ang bulok na libingan, at binibigyan po tayo ng ng pag-asa. Binibigyan po tayo ng pag-asa. Kaya po ating pagnilayan na ang COVID na sumira sa ating mga pangarap, mga plano, sa ating mga inaasam, sa ating inaasam na kinabukasan, ay yan po ay nangyari na parang Semana Santa. My dear friends, it is not always crushed dreams that we look at. Hindi po sana po tayo nakafocus sa mga crushed dreams po natin. There is the Christ risen from the dead, victorious over death, victorious over destruction, that becomes our reason for hoping. Ang mga alikabok ng ating pangarap ay nilalagyan po muli ng tubig ni Jesus. Di po ba ang alikabok, pag nilagyan po ng tubig, nabubuo. Para po tayong mabuo muli, maging putik, maging buo na sisidlan para sa atin. Kasi po nandiyan naman po si Jesus para po alisin ang takip ng
libingan. Alisin ang takip ng libingan upang ang ating mga naaagnas na pangarap ay mabuhay na muli. Mabuhay ang ating mga pangarap sapagkat hindi bulok ang amoy ng Kristiyano. Sapagkat po ang amoy natin bilang Kristiyano ay amoy ni Kristo. Paano po magdudugtong? Andito ang crushed dreams, broken dreams. Andito ang Christ risen. Sa Ebanghelyo, always go back to Galilee. Do not stay at the empty tomb. Ano po ba ang Galilee? The Galilee sa mga alagad, ang Galilea. Ang Galilea, the Galilee is where their dreams were born. It is the cradle of their dreams. Kung durug-durug na ang iyong mga pangarap, balikan mo po ang Galilea mo. Balikan mo ang simula ng iyong mga pangarap. Balikan mo yun. Pag binalikan mo yun, matatagpuan mo muli ang Panginoon. Di po ba ninyo napansin nung nag-declare ng lockdown since last year? Lahat po tayo, nagmamadaling bumili. Ano po bang binili natin? Bumili ka ba ng bahay at lupa? Bumili ka ba ng bagong kotse? Hindi. Ano po bang binili ninyo? Toilet paper, gulay, prutas, delata, pagkain. Kasi alam po natin sa hirap ng buhay, ito lang po talaga ang kailangan natin. Di po natin kailangan ng magagarang damit. Di po natin kailangan ng mga alahas. Di po natin kailangan ng kotse. Ang kailangan lang po natin, magmula po ng ECQ, hanggang po ngayon, ano po kailangan natin? Malinis na hangin, pagkain. Ano po bang kailangan pa natin? Meron tayong mga minamahal at meron pang nagmamahal sa atin. Po, malinis na hangin, pagkain, at ating mga mahal sa buhay. Yan lang ang kailangan natin. Basic necessities of life. Siguro, meron na po kayong nakitang na COVID. Ano po ang kailangan nila pag sila po ay nasa ospital? Oxygen. Opo. Oxygen. Siguro po, tayo po ay nakukonsensya ngayon dahil tayo po mismo, pinopollute po natin ang hangin. Opo. Mabaho ang hangin, maraming pollution. Air pollution, hindi lang water pollution, kundi air pollution. Kailangan pala natin yan. Sa ospital, may bayad. Napakamahal ng oxygen. At kung kulang ka pa ng oxygen, anong gagawin? Intubation. Pero habang buhay pa po tayo, ngayon, ang pinakailangan po natin ay yan, oxygen. Ang hininga ni Jesus. COVID-19 has led us to return to Galilee. Sa Galilea, kung saan napakasimple ng ating mga pangarap. Napakasimple ng ating buhay. Opo? Simpleng buhay ang inaasam po natin po ngayon. Kasi siguro kinakatok na nga tayo ni Jesus. Kung ano lang ang dapat mong gawin, kung ano lang ang mga kailangan mo. Ang Emmaus sa Ebanghelyo, nung panahon ni Jesus, yan ay para pong Maynila. Para pong Amerika. Parang sa Clark. Parang sa Subic. Parang beach. No po? Nandyan na lahat. Pero itong mga alagad, sila ay lungkot na lungkot. No po? Lungkot na lungkot. Sa kanilang kalungkutan, ano pong gusto nilang gawin? Ay, total, wala na si Jesus. Wala na tayong magagawa. Di magsaya tayo. Magsaya pa rin tayo. Maglibang tayo. Punta tayo sa Emmaus. No po? Huwag kayong pumunta sa pamalit ng iyong mga pangarap. Pinigil sila ni Jesus. Do not kill your crushed dreams by fleeting pleasures, fun and pleasures. Look at our dreams again. Ang ating mga pangarap. Po? Balikan po natin kung paano po tayo nagsimula. Balik po tayo doon sa kinuwento ko po kanina. Sabi niya, Abong, doon napakasaya. Namumulot ka lang ng palay na sobra-sobra, masaya ka na kasi may baon ka. Pero ito po ngayon, hindi lang po palay, kundi pera ang pinupulot ko.
nakakapagpasaya ba? Sabi ko sa kanya, opo, kasi po, sineshare ko, binabahagi ko. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya, walang kwenta ang aking pasasalamat kung hindi ko binahagi ang aking pangarap. Walang kwenta ang aking pasasalamat sa Diyos kung ako ay maramot. Nagsimba ka, nagpasalamat. Pag po tayo nagsisimba, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Pero pagkatapos nagsimba, maramot ka pa din. Walang kwenta. Hindi po yung tunay na pasasalamat. Nagsimba ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Pagka-uwi mo, o paglabas mo ng simbahan, may binili ka ng pagkain. Kailangan mo ba yon? Oo, kailangan mo. Pero pagdaan mo sa harap ng bahay mo, o habang ikaw ay papauwi, meron kang nakita na isang bahay na alam mo may sakit at binigay mo yung pagkain mong yon. Anong sasabihin ni Lord? Yon ang tunay na pasasalamat. Salamat sa pagdugtong ng kanyang pangarap. Dahil sa iyo, binahagi mo ang iyong pangarap para magkaroon ka ng koneksyon sa Kanya. Yan po ang muling pagkabuhay. Ang buhay ng ating mga pangarap na hindi mo pangarap lamang, kundi pangarap ng iba. Pangarap ng isang may sakit na nanay o tatay na nagka-COVID. Ang pangarap niya na ang kanyang mga anak ay may magdurugtong sa kanyang buhay. May magpapatuloy sa pangarap ng kanilang mga anak. Yung hindi aalis siya na broken din, masisira din ang pangarap ng kanyang mga anak dahil siya ay COVID. Pero siya ay magiging malaya at maaring siya ay mapapagaling mo dahil nakita niya may pag-asa. May pag-asa. May Lord. Mga kapatid, marami na po tayong dinaraanan. Makakabalik at makakabalik din po tayong para po tayo ay mangarap. Balikan po natin ang simula ng ating mga pangarap. Simpleng pamumuhay. Simple lang sa ating barangay. Nagtutulungan. Nangangarap. Together, we will dream again. We will rise up. We will make our crushed dreams new again. We will make our broken hopes new again. And made up of the risen Lord, our hope is in the Lord, and we will not be disappointed by Him. Amen. Talakad po, sasalpan tayo.